Sabi nila, nakakalimot daw ang isip ng tao, pero ang puso hindi kailanman. Kaya naman pinaglayuman ng tadhana at nakalimutan ni Ivy si Ryder, pero ang puso niya ay hindi nakalimot sa pagmamahal sa asawa. Prenteng nakahiga sa kama ang buntis na si Ivy Halili Lewis. Kasalukuyan siyang nanonood ng K-drama nang maramdaman niya ang pag-agos ng likido sa kanyang hita. May water broke! Honey, manganganak na ako! Imporma ni Ivy sa asawa. Natatarantang lumapit si Ryder sa kanya. Manganganak ka na nga, honey! Dadalhin na kita sa ospital. Remember what the doctor said? Inhale, exhale, okay? Yes, honey. Sinunod niya ang sinabi ng asawa sa kanya. Pinangko siya nito habang nakasukbit sa balikat nito ang isang bag na naglalaman ng mga gamit na kakailanganin niya sa panganganak. Nang marating nilang ospital ay kaagad silang sinalubong at inasikaso ng mga hospital staff. Habang nanganganak si Ivy through normal delivery, paruot pa rito sa labas ng delivery room si Ryder. Ipinagdadasal nito ang kaligtasan ng asawa at ng kanyang mga anak. Makalipas ang halos 1 oras, "Congratulations, Mr. Lewis. Your wife and babies are fine. Malusog po ang mga bata," sabi ng doktor na nagpaanak kay Ivy. Nakahinga naman si Ryder ng maluwag. Thank God. Salamat po, doktora. You're welcome, Mr. Lewis. Ililipat na po namin maya-maya ang misis niyo sa private room. Nasa nursery naman po yung kambal. Okay, Doc. I will inform my parents and in-laws. Sige po, sir. Maiwan na muna kita. Paalam ng doktor na si Doktora Minyes. Kinuha naman ni Ryder ang cellphone sa bulsa para ipaalam sa mga magulang nila na nanganak na si Ivy. Samantala, matapos makapagpahinga, ay inilipat na si Ivy sa isang private room. Honey, gising ka na. Kumusta yung pakiramdam mo? Tanong pa ni Ryder na agad siyang nilapitan nang makitang gising na siya. Medyo mahina pa pero ngumiti siya sa asawa. I'm okay, honey. Nakita mo na ba yung kambal? Tanong niya na medyo mahina pa ang boses. They are healthy and beautiful. May naisip ka na bang ipangalan sa kanila? Tanong pa ni Ryder habang masuyong hinahaplos ang buhok niya. Yes, I will name them Riley and Ivana. What a beautiful name. Napapikit siya nang halikan siya nito sa noo. Thank you for giving birth to them, honey. I love you so much. I love you so much more. Tugon ni Ivy sa asawa. Walang pagsidlan ang saya ng pamilya nila nang makita ng mga to ang kambal. Lalo namang tumibay ang pagmamahalan ni na Ryder at Ivy sa isa't isa. Dahil sa pagkakaroon nila ng anak. Makalipas ang 3 araw na pananatili sa ospital, ay nagpasya silang lumabas na. Honey, nasan ka na? Tanong ni Ivy sa asawa. Honey, malilate lang ako dahil sa traffic. Pero papunta na ako dyan, okay? Pinadala ko na dyan si Greg para bantayan kayo. Sagot ni Ryder mula sa kabilang linya. Okay, honey, nakapagbihis na ako. Hintayin ka na lang namin. Mag-iingat ka. Bye, I love you. Alright, I love you more. Tugon ito bago tapusin ang tawag. Matapos kausapin ang asawa, inutusan ni Ivy ang kasama nila sa bahay na ayusin na ang mga gamit nila. Riley, Ivana, uuwi na tayo mga anak. Hinalikan niya sa buhok ang natutulog na kambal. Walang ano-ano'y humahangos na pumasok sa kwarto nila ang bodyguard ni Ryder na si Greg. Ma'am, dalhin niyo po yung kambal at dumaan kayo sa fire exit papunta sa basement parking lot ng ospital. Bilisan niyo! Nagmamadaling sabi pa nito. Anong nangyayari, Greg? Tanong niya pa dito. Pakiramdam niya ay biglang binundol ng kaba ang dibdib niya. Wala na tayong oras, ma'am. Manang, ikaw na yung magbuhat sa isa sa kambal. Kahit na anong mangyari, wag mo silang pababayaan, okay? Kumilos na kayo. Okay po, sir. Halika na po. Binuhat nito ang isa sa kambal. Kahit na naguguluhan, ay mabilis na kinuha ni Ivy ang isa pang kambal. Bilisan niyo! Kahit na anong marinig niyo, huwag kayong lilingon. Bilisan niyong magpunta sa basement. Inalalayan silang lumabas ng kwarto ni Greg. Inilabas nito ang baril nito, kaya naman alam ni Ivy na may panganib. Nanggaling siya sa middle class na pamilya, pero ang asawa niyang si Ryder Lewis ay mula sa kilala at mayamang pamilya sa bansa. Nagkita silang muli sa college pero naging childhood sweetheart sila nung nasa high school pa lang sila. At kahit hindi pantay ang estado nila sa buhay, tinanggap siya ng mga magulang nito na maging asawa ni Ryder. At alam ni Ivy na dahil sa estado sa buhay at business world, marami ang gustong magpabagsak sa asawa niya.
Napasigaw siya at nayakap ng mahigpit ang sanggol na karga niya nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Diyos ko, mukhang nasa panganib ang buhay niyo ng mga bata, ma'am. Wika pa ni Manang Lourdes. Manang, bilisan po natin. Hawakan niyo po ng mabuti ang anak ko, please. Pinipigilan niya ang pagpatak ng mga luha. Kahit medyo mahina pa mula sa panganganak, ay binilisan niya ang takbo. Opo, ma'am. Huwag naman po sana tayong maabutan. Nang marating nila ang basement parking ng ospital, hindi inaasahan ni Ivy na may mga kalaban na rin pala na nakaabang doon. Hindi nila tayo pwedeng makitang magkasama, Manang. Maghiwalay po tayo. Siguradong ako lang yung kilala nila. Magkita na lang tayo sa entrance ng ospital. Ingatan niyo po ang anak ko. Hinalikan niya ang anak na karga ni Manang Lourdes. Mag-iingat kayo, ma'am. Pangako, iingatan ko po si Riley. Saad ni Manang Lourdes. Sige po, Manang. Hahanap ako ng safe na floor na madadaanan. Binigyan niya ng huling sulyap ang anak na lalaki bago muling umakyat sa hagdan. Safe na nakalabas sa mga armadong lalaki si Manang Lourdes dahil si Ivy ang target na mga to. Habang ang nagpupuyo sa galit na si Ryder ay pigil ang sarili, naratrati ng baril ang mga lalaking sumugod sa private room ng asawa. Come on, answer my call. Where are you, Ivy? Kanina pa nito tinatawagan ng asawa pero hindi nito makontak. Sobra na siyang nag-aalala sa kalagayan ng mag-ina niya. Pagdating ni Ryder sa ospital ay napatumba na ni Greg ang iba sa mga kalaban. Pero ang iba ay nagkalat sa ospital para hanapin si Ivy. Bala kasing gamitin ng kalaban ng asawa at mga anak laban sa kanya. Sir, nakita ko po yung cellphone ni Ma'am Ivy sa 3rd floor. Pero hindi ko sila makita doon. Si Manang Lourdes nakita na ron mga tauhan natin sa may entrance ng ospital. Dala niyang isa sa mga sanggol. Imporma ni Greg. Kaya pala hindi niya sinasagot yung tawag ko. Mukhang nagkahiwalay sila ni Manang. Kailangan natin silang makita. Nagkalat pa yung mga kalaban sa ospital. Hindi ko sila mapapatawad kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko. Naikuyom niya ang kamao. Makalipas ang 6 na taon. Sir, nagtatantrums na naman po si Riley. Gusto niya raw pong magpunta sa mall, kasama ka. Imporma kay Ryder ng yaya ng anak. Marahas na napabugas siya ng hangin. Nitong mga nakaraang araw ay napapadalas ang tantrums ng anak. Manang Lourdes! Tawag niya sa matagal ng kasambahay. Agad naman itong lumapit. Sir Ryder, bakit po? Tanong pa nito. Samahan niyo po sina Riley sa mall. Pero ikaw po yung gustong kasama ng anak mo. Baka lalong sumpungin kapag nalaman niya na kami lang yung magkakasama. Saad pa ni Manang Lourdes. Importante po kasi yung meeting na ito, Manang, kaya hindi ko po pwedeng i-cancel. Bilhan niyo na lang po ng kahit na anong gusto niya. Siguradong mawawala yung sumpong ni Riley kapag nakakita ng bagong libro. Suggestion pa niya dahil sa edad na 5 taong gulang ay mahilig na sa libro ang anak niya. Hay, kung narito lang sana ang mommy niya. Baka hindi na kailangan ng anak mo na mamalimos ng atensyon at oras mo. Manang naman, ayan na naman po kayo eh. Naaawa na kasi ako sa anak mo, Ryder. Ikaw na nga lang yung kasama niya, palagi ka pang abala sa negosyo. Wala ka pa rin bang balita kay Ivy? Balungkot na tanong pa ni Manang Lourdes sa kanya. Wala pa rin pong balita, Manang. 6 na taon na ang nakaraan mula nang mawala ang asawa niyang si Ivy. Nang pagtangkaan ng kalaban niya sa negosyo na dukutin ito at mga anak nila, kasamang nawala ng asawa ang anak nilang babae, habang naiwan naman sa kanyang anak nilang lalaki na si Riley. Umaasa pa rin po ako na buhay pa sila ng anak namin, kaya hindi ako titigil sa paghahanap hanggang sa makita kong muli ang mag-ina ko. Ipagdadasal ko na mahanap mo na sila para naman maging masaya na rin si Riley. Salamat po, Manang. Please, kayo na po muna ni Yaya ang bahala sa kanya. Here, use my card. Inabot niya dito ang card. Ay, hindi talaga matutuwa si Ivy kapag nalaman niya na inuuna mo yung negosyo kesa sa anak niyo. Napakamot siya sa ulo sa paniner mo nito. Para na kasi niyang nanay si Manang Lourdes. Pangako po, Manang, babawi po kay Riley one of these days. Basta kayo na po na muna yung sumama sa kanya sa mall. I have to go. Pagkatapos magbilin ay nagmamadali nang umalis ng bahay si Ryder. Sa biyahe papuntang Lewis Group of Companies building. Greg, wala pa rin bang nangyayari sa paghahanap nyo? Tanong niya sa bodyguard sa eritadong tono. Kahit anong gawin naming pagpapaamin sa mga tauhan nila na nahuli natin, wala talaga silang maibigay na impormasyon, sir. Napabagsak nyo na yung kumpanya ng mga Marcelino kaya wala na silang kapangyarihan. Kung gagamitin naman nila ang mag-ina nyo laban sa inyo, dapat matagal na po nilang ginawa. Mahabang tugon pa ni Greg.
Kung ganun, bakit hindi natin mahanap yung asawa at anak ko? Singhal niya sa bodyguard. Pasensya na po kayo, sir. We are doing everything to find them. Hindi pa rin po kami hihinto sa paghahanap. Susuyurin po namin ang mga probinsya. Baka sakaling napadpad sila kung saang probinsya dahil sa pagtakas. Pasensya na. It's just that, masyado nang matagal yung 6 na taon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Huwag kang mawala ng pag-asa, sir. Wala naman tayong nakitang kahit na anong indikasyon na may nangyaring masama sa kanila. Kaya malakas ang loob ko na buhay pa po si Ma'am Ivy at ang anak nyo. Sana nga. Dahil kung buhay pa sila, bakit hindi siya bumalik sa amin ni Riley? Matagal nang katanungan ni Ryder yon dahil magmula nang mangyari ang trahedyang yon sa ospital ay nawalang parang bula si Ivy at ang anak nilang si Ivana. Pagdating niya sa ospital ay isinubsob niya ang sarili sa trabaho. Yun ang naging paraan ni Ryder para kahit papano ay mawala sa isipan niya ang pinagdadaanan sa loob ng 6 na taon. Tapos na ang meeting niya sa araw na yon nang makatanggap siya ng tawag mula sa yaya ng anak. Hello yaya, bakit ka napatawag? Sir, nawawala po si Riley. Umiiyak na sagot nito. Para namang tinambol ng malakas ang dibdib niya sa narinig. Papunta na ako dyan. Alert the security. Sabihin niyo na ipapasara ko yung mall nila kapag hindi nila nahanap yung anak ko. Nagtatangis ang bagang na lumabas siya ng office niya. Sir, ano pong nangyari? Tanong pa ni Greg. Ihanda mo yung kotse. Pupunta tayo sa mall, nawawala raw si Riley. Madilim ang mukha na tugon niya dito. Ano po? Gulat na react pa ni Greg. Okay sir, kukunin ko na po yung kotse. Tumalima ito para kunin sa basement parking ang kotse. Habang naghihintay sa may entrance ng building ay hindi mapakali si Ryder. Huwag naman pong pati si Riley, please. Usal niya habang nakapikit. Baka po hindi ko nakayanin kung pati siya mawawala sa akin. Sir, sakay na po! Sigaw ni Greg mula sa kotse. Pagkasakay niya ay pinaharurot na nito ang sasakyan. Nang marating nila ang mall entrance ay agad silang sinalubong ni Manang Lourdes at ang yaya ni Riley. Talk to the security and find him. Utos niya kay Greg. Yes sir. Manang, yaya, ano pong nangyari? Nagpipigil ng galit na tanong niya. Pasensya na iho, nagbanyo kasi itong si Yaya Mercy. Hindi nakapaghintay si Riley, kaya ako na yung sumama sa kanya sa bookstore. Pero nalingat lang ako na wala na siya sa tabi ko. Hinanap na namin sa bookstore pero wala siya doon. Mahabang paliwanag ni Manang Lourdes. Sorry po sir. Nakayukot umiiyak na saad ni Yaya Mercy. Walang may gusto nang nangyari. Bumalik tayo sa bookstore. Baka sakaling hanapin niya kayo doon. Nauna na siyang maglakad sa mga to. Muli nilang hinanap si Riley sa bookstore, maging sa storage room ngunit hindi nila nahanap ang bata. Sir! Hindi po nila nakitang lumabas si Riley ng mall. Pero nakita po sa CCTV na may kasama siyang babae. Babae? Nasaan siya? Saan dinala ng babaeng yun yung anak ko? Kuyumang kamao na tanong niya. Diyos ko, hindi naman siguro na-kidnap si Riley. Nasa po naman ni Manang Lourdes ang dibdib. Sinabihan na po namin sir ang security ng mall na wala na munang papalabasin dito. Kaya po hindi matatangay ng kung sino mang babae yung si Riley. Saad ni Greg. Find my son and that woman. Madiing utos ni Ryder. Yes sir. Daddy! Sabay-sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng boses ni Riley. Riley! Hindi niya natuloy ang pagtawag sa anak nang makita niya ang babaeng kasama nito. Dinig niya ang pagsinghap ni Manang Lourdes. Si Greg naman ay mukhang nagulat din sa nakita. Ivy, sambit niya sa pangalan ng asawa. Nang araw na yon, nagpa siyang magpunta sa mall si Isabel para mamili ng ilang pangangailangan nila ng anak. Mula sa Quezon ay lumuwas sila ng Maynila. Plano kasi niyang mag-apply sa isang kumpanya dito. Isinama niya ang kanyang anak para sa Maynila na rin ito pag-aralin. Naglalakad-lakad sa department store si Isabel nang may marinig siyang batang umiiyak. Ha? Kawawa naman. Baka nawawala ang batang to. Nilapitan niya ang batang lalaki na tansya niya ay kasing edad ng anak niyang si Sofia. Pero nagulat siya sa ginawa ng bata nang makita siya nito. Mommy! Mommy! Nang makita siya ng bata, tumakbo ito at yumakap sa kanya. Nako, hindi ako yung mommy mo, iho. Nawawala ka ba? Gusto mo hanapin natin yung mommy mo? Masuyong tanong niya. Naupo siya sa harapan nito para makita niya ang mukha ng bata. At natigilan si Isabel nang makita niya ang mukha nito. Kamukhang kamukha kasi ito ng anak niyang si Sofia. Anong pangalan mo? Riley po yung pangalan ko, mommy. Sagot nito habang nagpupunas ng luha.
Hindi ako yung mommy mo, okay? Halika, ihatid na kita sa security para maibalik ka na sa mga magulang mo. Sasama ka po sa akin, mommy. Babalik ka na po sa amin ni daddy. Napangiti siya ng alanganin. Kamukha lang siguro ako ng mommy mo. Tumayo si Isabel at hinawakan ng kamay nito. Plano sana niya itong dalhin sa security ng mall, pero bago sila makarating doon ay sumigaw ang bata. Daddy! Sabay-sabay na napalingon sa kanila ang mga taong naroon sa may security desk ng mall. Ivy! Narinig ni Isabel na sambit ng lalaking kamukha ni Riley nang makalapit sila doon. Diyos ko! Totoo ba itong nakikita natin? Si Ivy ang kasama ni Riley! Bulalas ng alin na sa tansya ni Isabel ay nasa 50s na. Daddy! I found mommy! Tuwang-tuwa na sabi ni Riley tsaka ito yumakap sa lalaki. Nakita ko siyang umiiyak sa may department store. Napagkamalan niya yata akong mommy niya. Kayo po ba yung parent niya, sir? Alanganin ang ngiting tanong niya sa lalaki. Hindi maintindihan ni Isabel kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang titigan siya nito. Hindi ikaw si Ivy? Tulalang tanong nito sa kanya. Sir, Isabel po yung pangalan ko. Sige po, kailangan ko na pong umalis. Paalam niya dahil hindi niya kayang tagalan ang tingin at presensya ng lalaki. Sandali! Pigil pa nito sa kanya. Napatingin si Isabel sa kamay nito na nakahawak sa braso niya. Mommy, aalis ka po ulit? Tanong pa ni Riley na lumapit sa kanya. Naku, hindi siya ang mami mo, iho. Nilapitan ng may edad ng babae ang bata. Anak, sumama ka na muna kay Yaya at Manang Lourdes. Bibili kayo ng ice cream. Sabi ng daddy nito pero sa kanya ang tingin. Okay po, daddy. Let's go po, Yaya. I want ice cream. Sige, tara bibili na tayo ng ice cream. Kinuha nito ang bata sa dalaga. Nang makaalis si Riley ay muling bumaling sa kanya ang lalaki. Hindi mo ba ako kilala? Tanong pa nito. Hindi po, sir. Nagkita na po ba tayo noon? Ako, si Ryder Lewis. Seryosong mukhang pakilala pa nito. Ryder Lewis? Parang narinig ko na po yung pangalan mo, pero hindi ko matandaan kung saan. Napapaisip na Anya. Ako naman po si Isabel. Hindi niyo po kailangang bigyan ng reward sa pagkakabalik po sa anak niyo. Ingatan niyo na lang po na hindi siya mawala ulit. Kasi nakakatakot na yung panahon ngayon. Paano na lang kung masamang tao yung nakakuha sa kanya, 'di ba? Mahabang litanya pa ng babae. You really don't know me. Pasensya na po, sir. Hindi po talaga. Aalis na po ako. Iniwan ko lang po kasi sa kapitbahay yung anak ko eh. Baka hanapin na ako nun. Bye! Alanganin ang ngiting kinawayan niya ito. Nang makalayo siya sa lalaki tsaka lang nakahinga ng maluwag si Isabela. Grabe, ang bilis ng tibok ng puso ko. Pero bakit kaya ganun? Napagkamalan akong mommy ni Riley. Tapos tinawag akong Ivy ng daddy niya. Ano bang problema sa kanila? Naiiling na nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagkatapos bilhin ang mga dapat bilhin, ay umuwi na siya sa bahay na inuupahan nila ng kanyang anak. Mama, nakabalik ka na! Tuwang-tuwa na niyakap siya ng anak na si Sofia. Oo anak, namiss mo kaagad yung mama. Hay nako, tanong ng tanong yung anak mo kung nasang ka na at kung anong oras ka daw uuwi. Saad ng kanilang landlady na si Aling Tasing. Pasensya na po sa kakulitan nitong anak ko. Maraming salamat po sa pagpayag na bantayan siya. Ayos lang. Nalibang naman ako sa kakadaldal nitong si Sofia. Mabait naman tong anak mo, sadyang madaldal lang talaga. Oo nga po, matagal po bago siya nakapagsalita. Pero nang makapagsalita na, ubod naman ang daldal. May binili nga po pala akong prutas para sa inyo. Inabot niya ang isang supot ng prutas. Naku, nag-abala ka pa. Itinabi mo na lang sana yung pera para sa pangangailangan yung mag-ina. Ayos lang po. Kunin niyo na po to. Pasasalamat ko po sa pagbabantay niyo kay Sofia at sa pag-welcome na rin po sa amin dito sa compound niyo. Walang anuman, iha. O siya, maiwan ko na kayong mag-ina. Ipagluluto ko pa yung aking asawa. Salamat dito sa prutas, ha? Sige po, Aling Tasing. Bye-bye, Lola Tasing! Pahabol pa ni Sofia. Pagkasara niya sa pintuan ay binalikan niya ang anak at ang pinamili niya. Anak, isukat mo itong mga damit na binili ko para sa'yo. Namili na rin ako ng mga gamit mo sa school. Wow! Ang gaganda po, Mama! Excited na po akong pumasok sa school. Ako na po yung maglalagay ng mga gamit ko sa bag. Excited na voluntaryong saad ni Sofia. Sige anak,
Ilagay mo na muna yung mga gamit sa bag bago mo sukatin yung mga damit mo. Nakangiting pinagmasdan niya ang anak. Mabuti na lang at may naipon si Isabel mula sa naging trabaho niya sa Quezon. Kaya may magagamit silang mag-ina na pangpanimula nila sa Maynila. Na-enroll niya na ang anak sa preschool at may interview sa bukas sa kumpanyang ina-applyan. Nagdesisyon siya na sa Maynila na manirahan nang mamatay ang matandang mag-asawa na umampun sa kanilang dalawang mag-ina. Ayaw niya na kasing makipag-agawan sa mga anak ng mag-asawa sa mga lupaing naiwan ng mga to sa Quezon. Kinabukasan, pagkatapos ihatid ni Isabel sa eskwelahan ng anak, ay dumiretso na siya sa kumpanyang inaplayan. Good morning! Aplikante po ako for executive assistant position. Ngayon po yung interview ko. Magalang na wika niya sa receptionist ng building. Ma'am, pwede ka nang dumiretso sa office ni Mr. Lewis. Sa top floor po siya. You can use the private elevator. Nakangiting tugon sa kanya ng babae. Itinuro pa nito kung saan ang private elevator. Okay, salamat. Nagtataka man ay tumalima na lang siya. Ganito pala sa Maynila. Pwedeng gamitin ng aplikante pa lang ang private elevator na dapat sa boss lang. Napapaisip na sumakay siya sa elevator. Habang papalapit sa floor ng building na pupuntahan, ay hindi maipaliwanag ni Isabel ang kabang nararamdaman niya. At nang marating niya ang opisina ng may-ari ng kumpanya, sigurado ba sila? Baka naman nagkamali lang sila. Ang boss talaga yung mag-i-interview sa akin. Bahala na nga. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto. Come in. Napahawak siya sa dibdib nang marinig ang baritonong boses na yon mula sa loob. Nanginginig ang kamay na pinihit niya ang seradora ng pinto. Good morning, sir. Natigilan si Isabel pagkakita niya sa lalaking nakaupo sa loob ng magarbong opisina ng CEO. Come in. Miss Isabel. Untag nito sa kanya. Okay po, sir. Natatarantang lumapit siya sa may mesa nito. Have a seat. Thank you, sir. You're applying as my assistant. Yes, sir. Tipid na sagot niya. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso dahil sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. You're hired. Pwede ka nang magsimula kahit ngayon din. Nagulat naman siya sa sinabi nito. Sir? Hired na po ako? Pero ang sabi po, interview pa lang po to. I'm the boss. Ako yung magdidesisyon. Kaya hired ka na, Miss Isabel. Sigurado po kayo, sir? Hindi makapaniwalang tanong nito. Yeah, I'm sure. Ipapaliwanag sa iyo ng HR head na si Miss Liveste ang magiging trabaho mo. But before that, may I know kung may anak ka na? Nagtaka si Isabel sa tanong nito. Pero sinagot niya pa rin yun. Actually, meron po. And you have a husband? Wala po, sir. Related po ba to sa magiging trabaho ko? Hindi na nakatiis na kunot noong tanong niya. Ikaw na ikaw talaga yan. Nakangiting bulong nito. Ano po yun, sir? I want my assistant to be flexible. Kaya tinatanong ko, baka mamaya kailangan kitang isama out of town tapos hindi ka pala pwede. Naiintindihan mo naman yung ibig kong sabihin, hindi ba? Yes, sir. I understand. May anak po ako pero hindi po siya magiging sagabal sa trabaho ko. Actually, para sa kanya po kaya kailangan kong makuha yung trabahong to. Mabilis na napabangon ito mula sa pagkakasandal sa swivel chair nito. Bakit? Anong nangyari sa anak mo? Wala naman, sir. Pero nag-aaral na po kasi siya ngayon. Kaya kailangan ko po ng stable na trabaho. Nagtataka man sa concern na nakikita niya mula sa mukha ng lalaki, ay sagot pa rin ang sagot si Isabel sa tanong nito. Kung magtatrabaho ka, sino yung maiiwan sa anak mo? Pwede ko po siyang iwan sa landlady ko pansamantala habang nakahanap pa po ako ng mag-aalaga sa kanya. You can bring her here. Sir? Paano niyo po nalaman na babae yung anak ko? Hindi ko naman po sinabi sa inyo. Hinulaan ko lang. Okay po. Pero I can't do that, sir. Kasi sabi niyo lang po na gusto niyo na maging flexible ako sa trabaho. Sinabi mo rin na hindi magiging sagabal yung anak mo sa trabaho mo dito. Yes, sir. But it's unprofessional. Isa pa ayoko pong mapag-usapan dito sa kumpanya niyo po. Ay, hindi talaga siya magpapatalo. Bulong nito ulit. May sinasabi po kayo, sir? Ikaw ang bahala, Miss Isabel. Basta binibigyan kita ng permiso na isama ang anak mo dito. Siya nga pala, sa isang araw ka nalang magsimula sa trabaho. Ipapalipat ko pa kasi yung magiging mesa mo dito eh. Kumunot ang noon niya sa sinabi nito.
Po? Akala ko po urgent yung paghahanap niyo ng assistant. At saka bakit po kailangan nandito sa loob ng office niyo yung mesa ko? Hindi po ba dapat nasa labas? Bakit ba ang dami mong tanong, Miss Isabel? Sino ba ang boss sa ating dalawa? Kayo po, sir. Yun naman pala eh. Then you must follow what I said. Okay, sir. Pasensya na po. It's okay. So, congratulations. Tumayo ito't nilahad ang kamay sa kanya. Tumayo na rin si Isabel para makipagkamay sa bagong boss. Ngunit agad niyang nabawi ang kamay nang may maramdamang animoy kuryenteng dumaloy sa katawan nang magdikit ang mga palad nila. Are you okay? What's the matter? Wala po, sir. Thank you for hiring me. Nginitian niya ito para pagtakpan ang pagkabigla. Alright. See you, Miss Isabel. Pakiramdam niya ay may kakaibang epekto sa kanya ang titig ng boss niya. Kaya naman mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito. Pwede na po ba akong umalis, sir? Susunduin ko po kasi yung anak ko sa school. Ipapahatid kita. Sir? Ipapahatid niyo po ako sa school ng anak ko? Nagtatakang tanong niya. I mean, ipapahatid kita sa labas. Okay, sir. Pero hindi na po kailangan. Alam ko naman po yung daan palabas eh. Hindi naman po ako maliligaw dito sa building niyo. Nakita ni Isabel na napabuntong hininga ito. Sige, makakaalis ka na. Thank you po ulit, sir. Aalis na po ako. Pumihit na siya palabas sa opisina ng bagong boss. Nahihiwagaan siya sa kinikilos nito, pero ipinagkibit balikat na lang niya yon. Safe ba ang apartment na tinutuluyan nila? Tanong ni Ryder sa head ng security niya na si Greg. Yes, sir. May pinadala na rin po akong tao na magbabantay sa mag-ina niyo po. Good. Bantayan niyo silang mabuti. I-report niyo kaagad sa akin kapag may nangyari o napansin kayong kahina-hinala, okay? Yes, sir. Sige, makakauwi ka na. Thank you for today, Greg. Tinapik niya ito sa balikat. I'm just doing my job, sir. Alis na po ako. Pagkaalis nito ay naiwan siya doon sa teresa ng mansyon nila. Nang makita ni Ryder sa mall si Isabel, kaagad niya itong pinaimbestigahan sa mga tauhan niya. At napag-alaman niya na mula sa Quezon ay lumuwas ito sa Maynila kasama ang anak nitong babae, na kaedad ng anak niyang si Riley. Anak, bakit hindi mo pa inuuwi sa bahay sina Ivy at yung anak niyo? Napalingon si Ryder sa ina nito na si Mrs. Lewis. Ma'am, wala po siyang maalala. Base sa investigasyon, survivor sa isang naaksidenteng bus ang mag-ina. May umampun sa kanila na matandang mag-asawa sa Quezon. At ang mga yon ang nagbigay sa kanila ng pangalan na Isabel at Sofia. Pagkukwento ni Ryder sa ina. I see. Kaya naman pala hindi sila nakabalik sa atin. Have you seen your daughter? Yes, ma'am. Nung makita ko yung resume niya sa opisina, agad kong pinuntahan yung address na naroon. And from afar, nakita ko rin sa wakas ang anak kong babae. Kamukhang kamukha po siya ni Riley, mommy. Hindi niya mapigilang mapangiti habang inaalala ang anak na kasama ng asawa. I want to see her too, son. Siguradong matutuwa rin yung parents ni Ivy kapag nalaman nila na buhay sila. Ako na pong bahalang magsabi sa kanila, mommy. Ayoko po kasing biglain si Ivy. Ano yung plano mo, anak? Gusto ko po na kusang bumalik yung alaala niya. Nagtanong na po ako ng opinyon ng mga doktor at sinabi nila na makakasama sa kanya kapag pupuwersahin siyang makaalala. Kaya willing po akong hintayin na kusang bumalik yung alaala niya. Ay, anak ko, matatapos din ang lahat ng pagsubok sa pamilya niyo. Makakasama mo rin muli yung mag-ina mo. Nakakalimot ang isip pero hindi ang puso. Kaya siguradong kapag palagi kayong magkasama, maaalala ka rin ni Ivy. Yes, Mom. Naniniwala akong maaalala niya rin po ako. Kaya gagawin ko po ang lahat para bumalik yung alaala ng asawa ko. Nakangiting tugon ni Ryder sa ina. Determinado siyang muling mabuo ang pamilya kaya handa siyang suyuin ang asawang hindi siya maalala. Nang sumunod na araw, nagsimula na si Isabel sa trabaho. Good morning, Ma'am Isabel. Bati kay Isabel ng wardya sa building. Good morning din po, Manong Guard. Ganting bati niya dito. Nagtataka man sa pagbati ng mga kapwa-empleyado sa kanya, nagtuloy-tuloy lang siya sa pagpunta sa office ng boss. Unang araw niya sa trabaho, kaya ayaw niyang malate ng kahit na ilang segundo man lang. Ha? Napakunot noo si Isabel nang makita ang magiging mesa niya sa loob ng office ng boss. Good morning. Kamuntik na siyang mapalundag sa gulat nang marinig ang baritonong boses ng boss niyang si Ryder. Good morning po, sir. Late na po ba ako? Hindi naman, Miss Isabel. Bakit po ang aga niyo naman pong masyadong pumasok, sir?
Sana po sinabihan niyo ako para po mas inagahan ko po yung pasok ko. It's okay. Ganito lang talaga ako. Minsan maaga akong pumapasok. You don't have to adjust your time. Nasundan na lang ito ng tingin ni Isabel habang papunta ito sa sariling desk. Teka po, bakit po may coffee at pagkain dito sa table ko? Dumaan kasi ako sa coffee shop bago pumunta dito. Kaya binilhan na rin kita. Tugon pa nito. Pero trabaho ko po yun, di ba, sir? Yeah, you can do that for some other time. For now, consider that as my welcome gift. Nginitian siya nito bago ito naupo sa swivel chair nito. Okay po, sir. Thank you. May utos o ipapagawa pa po ba kayo sa akin? Naiilang na tanong nito sa kanyang boss. Wala pa naman. Mag-breakfast ka na muna. Pagkatapos mong kumain, tsaka mo simulan yung mga itinuro sa'yo ng HR na dapat mong gawin. Okay po, sir. Nang makita ni Isabel na abala na ang boss niya sa pagbabasa ng mga dokumentong nasa ibabaw ng mesa nito, sinimulan niya ng kainin ang pagkain na nasa mesa niya. Halos hindi niya yun malunok pero pinilit niya pa ring ubusin para hindi yun masayang. Pagkatapos ay tsaka niya sinimulan ng trabahong ibinilin sa kanya ng HR na nag-train sa kanya. Seryoso? Ito lang talaga yung magiging trabaho ko dito? Para lang akong encoder eh. Mahinang sambit niya habang tumitipa sa keyboard. Wala ba talaga siyang utos sa akin? Nang tumingin siya sa mesa ng boss niya, ay nakatingin din pala ito sa kanya. Nagtama tuloy ang kanilang mga mata. Pakiramdam ni Isabel ay lumukso ang puso niya, kaya mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Nang hindi siya nakatiis, bago mag-lunch break, ay tinanong niya ang boss. Sir, wala po ba talaga kayong iuutos sa akin? Actually, meron. Nakangiting tugon niya. Ano po yan, sir? Nagpa-deliver ako ng lunch natin. Hindi allowed na umakyat ang mga delivery personnel dito sa office ko, kaya pakikuha na lang sa labas. Thank you. Okay, sir. Pinigilan niya ang sarili na mapasimangot. Matapos kunin yung in-order ng boss, ay bumalik na siya sa office nito. Wala ba talaga siyang ibang ipapagawa sa akin? Bulong ni Isabel habang inihahain ang pagkain sa receiving area ng opisina. May sinasabi ka ba, Miss Isabel? Wala po, sir. Kumain na po kayo. Alanganin ang ngiting sabi niya dito. Tayo. Kumain na tayo. Po? Napatanga siya sa sinabi nito. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Lunch natin. Sa tingin mo ba kayang kainin mag-isa mga pagkain na to? Huwag niyo pong sabihin na pa-welcome pa rin niyo to sa akin. Well, you can think that way. Let's eat. Lumalamig na yung pagkain. Nakangiting aya pa nito sa kanya. Wala naman na siyang nagawa kundi ang sundin nito. Kumusta naman yung anak mo sa school niya? Natigilan si Isabel sa pagsubo sa tanong na yun ng kanyang boss. Okay naman po, sir. Excited siya. Nakahanap ka na ba ng magbabantay sa kanya? Tanong ulit nito sa pagitan ng pagkain. Yes, sir. Mabuti na lang po may nag-apply agad sa post ko. Mukha naman pong mapagkakatiwalaan kaya tinanggap ko na po. That's good to hear. Kumain ka na. Ilang taon din natin itong hindi nagawa. Halos pabulong lang na pagkakasabi nito sa huling sinabi. Ano po yun, sir? Kunot noong tanong niya. Wala. By the way, may pupuntahan tayong dinner meeting mamayang gabi. Kaya magbilin ka sa nagbabantay sa anak mo na baka medyo late ka nang makauwi, okay? Sige po, sir. Kain pa. Nilagyan siya nito ng ulam sa plato niya. Kaya wala siyang choice kundi ubusin yon. Kinagabihan ay sinama nga si Isabel ng boss sa dinner meeting nito. Isabel, meet Mr. and Mrs. Halili. Pakilala nito sa mag-asawang kamiting nito sa restaurant. Good evening and nice to meet you po. Nakangiting bati niya sa mga to. Mas maganda ka pa sa gabi, iha. Nagagalak din kami na makita ka. Nakangiting ginagap ni Mrs. Halili ang kamay niya. Hindi sigurado si Isabel kung teary eyes nga ba yung ginang o sadyang ganun lang ang mga mata nito. Ang ibig sabihin ng asawa ko, nagagalak kaming makilala ka, iha. Pagtatama ni Mr. Halili. Same here po. Maupo na po kayo. Salamat, iha. Tsaka lang binitawan ni Mrs. Halili ang kamay niya nang maupo na ito. Umorder na po ako ng pagkain natin ng advance. Saad ng boss tsaka nito sinenyasan ng waiter na iserve na ang pagkain nila. Gusto sanang itanong ni Isabel kung kaano-ano ng boss ang mag-asawa. Dahil mukhang close ng lalaki ang mga ito, pinigilan niya lang ang sarili. Magaan ang loob niya sa mag-asawa kaya halos hindi niya namalaya ng oras. Ryder, ikaw nang bahalang maghatid kay Isabel sa bahay niya. Mag-iingat kayo. Bilin dito ni Mr. Halili nang ihatid nilang mag-asawa sa sasakyan. Opo, mag-iingat din po kayo.
Magalang na tugon pa nito. Mahinang napasinghap si Isabel nang yakapin siya ni Mrs. Halili. Masaya talaga kaming makilala ka, Iha. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Sige po, mag-iingat po kayo. Nakangiting kinawayan niya ang ginang pagkasakay nito sa kotse. Nang sila na lang ng boss na si Ryder ang naroon, ay hinarap niya ito. Yung totoo, sir. Pinakilala mo ba akong girlfriend sa kanila? Hindi secretary? Nakataas ang isang kilay na tanong niya dito. Bakit mo naman naisip yan? Balik tanong nito na kinairitan niyang lalo. Kasi wala kang nabanggit na sekretary mo ko. At saka wala naman kayong pinag-usapan na kahit ano na about business. Sino ba talaga sila? Mr. and Mrs. Halili, Treasure's family value. Ayaw nilang pinag-uusapan ng negosyo over dinner, lunch, or etc. They invited me for dinner and asked me to bring someone with me. Kaya sinama kita. Mahabang paliwanag ni Ryder Lewis sa kanya. Bakit ako? Wala ka bang girlfriend or asawa? Mukhang hindi ka nag-search about your boss, Miss Isabel. Siyempre personal life mo yun eh, kaya dapat wala akong pakialam dun, diba? Napaatras siya nang unti-unti itong lumapit sa kanya. No. What if sabihin ko na dapat may pakialam ka? Bakit naman? Ano ba? Alam mo naman siguro kung ano yung personal space, diba, sir? Iniharang niya ang mga kamay sa harapan nang maramdaman niya ang paglapat ng likod sa kotse. Of course. I know, Miss Isabel. Pero nakaharang ka kasi. Paano ko sasakay sa kotse? Nakangising anito. Nang lingunin niya ang kotse sa likuran, ay namula siya sa pagkapahiya. Sabi ko nga, pasensya na po, sir. Sakay na. Ihahatid na kita. Hindi na kailangan, sir. Magta-taxi na lang po ako. As if I will let you do that. Ako yung nagsama sa'yo dito kaya cargo kita. Hindi ako mapapanatag kung hindi kita ihahatid mismo sa pintuan ng tinutuluyan mo. Giit pa nito. Okay, fine, sir. Umikot siya para sumakay sa passenger seat ng kotse ng boss. Akmang kakabitan siya nito ng seatbelt pero inunahan niya na ito. Ako na po, sir. Kaya ko naman pong magsuot ng sarili kong seatbelt. Okay. Nagkibit balikat ito tsaka binuhay ang makina ng kotse at pinaandar na yon. Sa biyahe, wala silang imika ng boss. At hindi akalain ni Isabel na totohanin nito ang paghatid sa kanya hanggang sa pintuan mismo ng apartment na inuupahan. Sineryoso mo talaga, sir? Yeah. Meron akong isang salita. Okay, sabi ko nga eh. Salamat sa paghatid, sir ah. Mag-iingat po kayo pa uwi. Hindi mo man lang ako aayaing magkape? Ha? Wala ka bang kape sa bahay mo? What? Joke lang, sir. Medyo late na po kasi. Hindi ka ba hahanapin sa inyo? Baka mamaya naghihintay na sa yung anak at saka asawa mo. Naalala ni Isabel ang batang tinulungan sa mall na tumawag dito ng daddy. Sa tingin mo ba isasama kita sa dinner kanina kung may asawa ako? So wala kang asawa? Nasaan yung nanay ng anak mo na nasa mall? Ay, ano ba naman? Pasensya na po, sir. Umandar na naman po yung pagiging marites ko. Natampal niya ang kanyang sariling bibig. Hindi naman napigilan ng lalaki ang mapahalakhak. I think I have to go. Baka hindi ko mapigilan yung sarili ko. Anito pagkatapos ng pagtawa. Ha? Napamaang siya sa sinabi nito. Ngunit bago pa makahakbang paalis ang boss ay bumukas ang pinto ng apartment. Mama! Sigaw ni Sofia. Tumakbo ito payakap kay Isabel. Anak, gising ka pa? Tanong niya sa anak. Nakita niya na napatingin ito sa boss niya. Mama, sino po siya? Bago niya pa ito masagot, ay naunahan na siya ng kanyang boss. Hi little princess, I'm Ryder Lewis. Basta ko ng mama mo. Nakangiting sagot nito kay Sofia. Hello po, thank you po sa paghatid niyo sa mama ko. Bibong sabi pa ni Sofia dito. You're welcome. Bakit gising ka pa? Dapat maagang natutulog yung mga prinsesa. Nilevel nito ang mukha sa bata. Nagising po kasi siya nang nakapanya na wala sa tabi niya yung mama niya. Singit sa kanila ng tagapag-alaga ng bata na si Maymay. Hindi kasi siya sanay matulog na hindi ako katabi. Saad pa ni Isabel. I see. Pasensya ka na kung late ko na ihatid yung mama mo ah. Okay lang po yun. Para makabawi ako sa'yo. Sa susunod, dadalhan kita ng toys, okay? Talaga po? Sir, hindi niya na po kailangan gawin yan. But I insist. Isa pa, maaati mo ba na madisappoint yung anak mo? Napatingin si Isabel sa anak na animoy na mamangha sa boss niya. Hindi. Yun na lang tuloy ang nasabi niya dito. Yun naman pala eh. Sige na. Malamig dito sa labas. Pumasok na kayo sa loob.
Good night, Little Princess. Masuyong hinaplos nito ang buhok ng anak niya. Good night po. Take care po. Nakangiting kinawayan ni Sofia. Pagkasakay ng boss sa kotse at saka pa lang sila pumasok sa apartment. Halika na sa loob, anak. Aya niya pa dito. Okay po, Mommy. Ma'am, in fairness, bagay kayo ni Sir. Komento nang nakasunod sa kanilang si Maymay. Maymay nga. Iakyat mo na nga si Sofia sa itaas. Iinom lang ako ng tubig sa kusina. Ilala ko na rin yung pinto. Sige po. Halika na, Sofia. Nang mag-isa na lang siya doon ay nasa po ni Isabel ang magkabilang nagiinit na pisngi. Bakit parang kinikilig ako? Che, magtigil ka nga, Isabel. Kastigo niya pa sa kanyang sarili tsaka nagpunta ng kusina. Kinabukasan, pagpasok ni Isabel sa opisina, ay may hindi siya inaasahang madadatnan. Good morning sa... Nanlaki ang mga mata niya nang makita na may babaeng nakaupo sa kandungan ng boss niya. It's not what you think, okay? Mabilis nitong tinulak ang babae pagkakita sa kanya. Ryder, bakit ka ba nag-e-explain sa secretary mo? At saka bakit mo ako tinulak? Hindi mo ba ako na-miss? Akmang lalapit muli ang babae, na halos wala nang tinatago sa suot nitong damit. Pero biglang dumating ang bodyguard ng boss na si Greg. Pasensya na po, boss. May ginawa po kasi ako kaya nakalusot yung isang to. Nilayo nito ang babae sa boss. Ano ba? Bitawan mo ako! Ryder, pagsabihan mo nga tong bodyguard mo. Shut up, Ingrid. Wag ka na ulit babalik dito sa office ko. Kung ayaw mong ipatapon kita sa kulungan. Galit na sabi ni Ryder sa babae. Pero Ryder, matutulungan kitang makalimutan yung asawa mo. Just give me a chance. Nakita ni Isabel na dumilim ang mukha ng boss sa sinabi ng babae. Itapon mo na sa labas ang babaeng yan, Greg. Yes, sir. Halika na, miss. Kung ayaw mong kalad ka rin kita palabas ng building. Banta ni Greg sa babae. Kaya ko maglakad mag-isa. Hindi pa tayo tapos, Ryder Lewis. Pahabol pa nito bago padabog na umalis. Pasensya na po, sir, ma'am. Yumuko na muna sa kanila ng boss niya bago sumunod sa babae si Greg. Ay, agad siyang napatuwid ng tayo nang ma-realize niya na napatango siya. Bakit kasi ma'am yung tawag niya sa akin? Ha? Kunot ang noong napatingin siya sa boss na kanina pa pala nakatingin sa kanya. Hey, magpapaliwanag ako, okay? Sir, bakit naman po kayo magpapaliwanag sa akin? Sekretary niyo lang naman po ako. Assistant. Wala po akong pakialam sa mga affairs niyo. Excuse me, magtatrabaho na po ako. Mabilis niya itong tinalikuran para maupo na sa sarili niyang desk. Hindi ko sa babae, okay? At saka yung naabutan mo kanina, wala kaming ginagawa. Nagulat lang ako nang bigla siyang pumasok dito at naupo sa kandungan ko. Itutulak ko na sana siya nung bigla kang dumating. Mahabang paliwanag pa nito. Sir, hindi niyo po kailangang magpaliwanag sa akin, okay? Kahit ilang babae pa yung kumandong sa inyo, wala po akong pakialam. Kasi assistant niyo lang naman po ako. Natutop niya ang bibig. Napakalakas kasi ng boses niya. Bakit parang galit ka? Pilyo ang ngiti na tanong nito. Hindi po ako galit, sir. May iutos po ba kayo? Ano yung dala mo? Nakatingin ito sa dala niyang paper bag. Nagdadalawang isip si Isabel na ibigay yon sa lalaki. Para sa akin ba yan? Babaero na, asumero pa. Bulong pa niya. Ano yun? Ang sabi ko po, sir, ipinapabigay po sa inyo ng anak ko. Nagpatulong kasi siyang gumawa ng pancake. Sabi niya, ibigay ko raw po sa inyo. Labag sa loob na inabot niya yun sa boss. Salamat. Pakisabi kay Princess na I appreciate this. Sofia po ang pangalan ng anak ko. I know. But I like to call her that. Whatever. Nakasimangot na bulong niya ulit. Ano yun? Kunot noong tanong nito. Ang sabi ko po, sir, magtatrabaho na po ako. Okay, I will eat this pancake. Tuwang-tuwa na niyaka pa nito ang paper bag. Hindi makapaniwalang sinundan nito ng tingin ni Isabel. Ngayon lang ba siya nakakain ng pancake? Naiiling na sinimulan niya ang pagtatrabaho. Nang araw ding yon ay may isa pang hindi inaasahang bisitang dumating. Sir, nasa labas po si Riley at ang yaya niya. Imporma ni Greg sa boss nila. Anong ginagawa nila dito? Nakita niya na sumulyap sa kanya ang boss. Parang nag-aalala ito. Gusto raw po kayong makita. Papasukin ko po ba? Napabuntong hininga na muna ang boss bago nito sagutin ang bodyguard nito. Yes, go ahead. Muli itong tumingin sa gawi niya. Nagkunwari naman siyang busy sa harap ng computer. Pagbukas ng pinto ay agad na tumakbo papasok ang batang si Riley. Daddy, I hate you! That Marisa said she's going to be my mom. Ayoko po sa kanya. Gusto ko po si mommy lang. Salubong ang kilay habang pumapadyak ang paa na sigaw pa nito. Pasensya na po, sir.
Kinausap ko na po yung teacher na yun eh. Ayaw tigilan kakasabi kay Riley na magiging mommy raw siya ng alaga ko kapag nagpakasal daw kayo. Apologetic na sabi ng yaya ni Riley. Hindi niya napigilan ang pagtaas ng isang kilay sa narinig. Babaero nga. Bulong pa niya. May sinasabi ka, Isabel? Mabilis siyang napatayo nang marinig ang boses ng boss. Wala po, sir. May utos po ba kayo? Alanganin ang ngiti na tanong niya. Mommy! Agad na tumakbo papunta sa kanya ang batang si Riley nang makita siya nito. Hi, hindi ako yung mommy mo. Anya habang sinusubukan na alisin ang pagkakayakap nito sa kanya. No! Ikaw po yung mommy ko. Bakit hindi mo ako kilala, mommy? Anak niyo po ako. Naantig ang damdamin niya nang makitang umiiyak ito. Pakiramdam ni Isabel ay parang sinasakal ang puso niya sa sakit. Hindi niya maintindihan kung bakit nakakaramdam siya ng ganon. Anak, let me talk to her, okay? Sumama ka na muna sa yaya mo. Nilapitan ni Sir Ryder ang anak nito at sinubukang ilayo sa kanya. No! I want mommy! Dito lang ako kay mommy! Mas sinigpitan pa nito ang yakap sa kanya. Riley, wag nang matigas ang ulo. May otoridad na tonong anito. Ayos lang, sir. Pakakalmahin ko na muna po siya. Sigurado ka ba? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Yes, sir. Maingat niyang kinalas ang pagkakayakap ng bata sa bewang niya. Pagkatapos ay naupo siya para magpantay ang mukha nila. Hi, Riley. It's nice to see you again. Kumusta ka na? Nakangiting tanong niya pa dito. Nagulat siya nang yumakap ito sa leeg niya. I miss you, mommy. I want to be with you po. Hindi niya napigilang mapangiti at yakapin din ito. Nakakainggit naman. Ako ba pwede mo ring yakapin? Ha? Napamaang siya sa sinabi ng boss niya. Biro lang. Biglang bawi pa nito. Pwede ko ba siyang libangin na muna? Dadalhin ko na muna siya sa pantry, sir. Okay, thank you. Ngumiti ito kaya napangiti na rin si Isabel. Let's go, Riley. Aya niya sa bata. Okay po, mommy. Masiglang sagot pa nito. Pinunasan niya muna ang basang pisngi nito bago nilahad ang kamay dito. Hindi maipaliwanag ni Isabel pero magaan ang loob niya sa bata. Nang araw na yon, walang ibang ginawa si Isabel kundi aliwin ang anak ng boss niya. At inaamin niya na nag-e-enjoy siyang kasama si Riley. Kaya hindi na rin niya halos namalaya ng oras. Uwian na. Mag-ayos ka na ng mga gamit mo, Isabel. Ihahatid ka na namin. Napaangat ang tingin ni Isabel sa boss na nakatayo na pala sa harapan ng desk niya. Hala, 5:00 na pala. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa wristwatch. Mommy is not going home with us, Daddy. Nagkatiginan ang dalawa sa tanong na yun ni Riley. Hindi pa sa ngayon, anak. Okay? Anit at saka masuyong hinaplos ang ulo ng anak. Let's go. Your grandma and grandpa are waiting for you at home. Okay po, Daddy. Mommy, let's go. Nakangiting aya sa kanya ng bata. Alanganing napangiti si Isabel saka nagmamadaling inayos ang mga gamit at pinatay ang computer. Sa biyahe, imbis na sa yaya tumabi sa backseat ng kotse, ay nagpakandong sa kanya sa passenger seat si Riley. Anak, baka naman mabigatan sa'yo si Miss Isabel. Puna ng boss niya sa anak niya. Ayos lang po, sir. Hindi naman po ganun kabigat itong si Riley. Ang cute pala ng pangalan niyo, no? Ryder at saka Riley. Hindi niya mapigilang mapangiti nang banggitin ang pangalan ng mag-ina. Yeah, maganda kasi yung nakaisip ng pangalan ni Riley. Pero syempre, sa kanya naman ang pagiging gwapo. Saglit na nakangiting sumulyap sa kanya ito bago muling binalik ang tingin sa daan. Okay, wag lang sanang magmana sa iyong pagiging babaero. Bulong ni Isabel. Nung sabi mo? Buti na lang bingi. Bulong niya ulit. Narinig nila na bumungis-ngis ang yaya ni Riley sa likuran. Why are you laughing, yaya? Tanong pa ni Riley. Ang cute kasi ng mom... Ang ibig kong sabihin ni Miss Isabel, ang cute nila ng daddy mo, bagay sila. Napasinghap siya sa naging komento ni Yaya Mercy. Ngiti-ngiti naman ang boss niya nang lingunin niya ito. Of course, Yaya. I agree po. Bagay na bagay po silang dalawa. Sang-ayon pa ni Riley. Napailing na lang siya sa sinabi ng mga to. Nang marating nilang apartment, ay nagtaka pa si Isabel na hindi nagprotesta si Riley nang ibaba niya ito sa upuan. Hindi ito naghabol sa kanya tulad ng una silang nagkita. Bye po! See you again! Nakangiting kumaway pa ito sa kanya. Bye, Riley! Ninitian at kinawayan niya na lang din ito. Ha? Sir, bakit bumaba ka pa ng kotse? Hindi niyo na po kailangang ihatid hanggang sa pintuan ng bahay namin. Gusto ko lang sanang mag-hi kay Princess.
Napamaang siya sa naging tugon nito. You mean kay Sofia po? Saan ako? Yeah, gising pa naman siguro siya, no? At saka, ibibigay ko lang to sa kanya. Itinaas nito ang ilang shopping bag na hindi niya napansin na hawak nito kanina. Okay. Pagpayag na lang niya kahit naguguluhan siya sa inaakto ng boss niya. Naiwan si Riley sa kotse kasama ang yaya nito. Habang ang ama naman nito ay sumama sa kanya sa loob ng bahay. Maymay, gising po ba si Sofia? Tawag ni Isabel sa tagapag-alaga ng anak nung nasa sala na sila. Mula sa ikalawang palapag ng apartment, ay lumabas mula sa isang kwarto ang anak niyang si Sofia. Mama! Tuwang-tuwa itong tumakbo pababa ng hagdan nang makita siya. Anak, dahan-dahan, baka mahulog ka sa hagdan. Nag-aalalang sinalubong ni Isabel ang anak sa huling baitang ng hagdan. Hi, Princess! Nakangiting bati ng boss niya kay Sofia. Nakita niya na nagliwanag ang mukha ng anak niya nang makita ito. Hello po! Bumalik po kayo! Yeah, like I promised. At may dala ako para sa'yo. Pinakita nito sa anak niya ang mga dala nito. Wow! Toys po! Yes, here. Inabot nito ang mga paper bag sa anak. Excited naman yung dinala ni Sofia sa sofa sa sala para tignan. Wow! Ang gaganda po! Salamat po! Natigilan ang boss niya nang yakapin ito ng anak niya at hindi maintindihan ni Isabel pero habang nakatingin siya sa dalawa, namalaya na lamang niya na may pumatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Mama, umiiyak ka po ba? Inosenteng tanong sa kanya ni Sofia. Hindi anak. Bakit naman iiyak si mama? Inaantok na ako kaya kinusot ko na yung mga mata ko. Ang mabuti pa, aalis na ako. Para makapagpahinga na kayo. Bye, Princess. Nakangiting paalam ng boss niyang si Ryder sa anak niya. Okay po. Salamat po ulit sa toys. Mag-iingat po kayo. I will. Thank you. Nang bumaling ito sa kanya ay nagkasalubong ang mga mata nila. Pero si Isabel ang unang umiwas. Hindi niya talaga kayang tagalan ang mga titig nito. Salamat po, sir. Mag-iingat po kayo. Hinatid niya ito sa may pintuan pero hindi niya inaasahan ang gagawin nito bago ito lumabas ng pinto. Good night. Dream of me. Sabay kindat nito. Nanlaki ang mga mata na nasa po na lang niya ang pisngi na hinalikan nito. Ha? Bakit siya nanghahalik? Akala niya yata pwede niya akong ibilang sa mga babae niya. Babaero. Nang gabing yun ay hindi siya pinatulog ng halik na yon ng boss niya. Kaya ang resulta ay late siyang pumasok. Good morning, Miss Isabel. Nakangiting bati pa nito sa kanya. Good morning po, sir. Pasensya na po kayo na late po ako. Sandali lang. Ipagtitimpla ko po kayo ng kape. No need. Nagpabili na ako ng coffee natin. Sir? Pero trabaho ko po yun. It's okay. May iniutos kasi ako kay Greg kaya pinasabay ko na lang yung kape. Bakit ka ba na late? Siguro napanaginipan mo ako, no? Nakangising tanong pa nito. Excuse me? Of course not, sir. At saka, bakit mo yung ginawa kagabi? Ipapaalala ko lang sa'yo, Hindi ako tulad ng mga babae na inihahain yung mga sarili sa'yo. Alam ko naman yun. Because you are different. Matiim ang titig nito sa kanya habang sinasabi yun. Mabuti naman alam mo, wag mo nang uulitin yun kung ayaw mong idemanda kita ng harassment. Banta niya dito tsaka siya nagmamadaling naupo sa desk niya para magtrabaho. Nang mga sumunod na araw ay naging peaceful ang trabaho ni Isabel sa boss niyang si Ryder. Wala kasing babaeng naliligaw sa office nito, pero napadalas ang punta ng anak nitong si Riley. Okay lang po ba na nandito po ako sa office ni Daddy? Tanong pa nito sa kanya. Of course. Pero dapat siguraduhin mo na nagagawa mo yung mga assignments mo sa school, ha? Anya dito. Opo. Ginagawa ko po yung mga assignments ko po sa bahay. At saka alam nyo po, ako po yung pinakamataas yung score sa exam namin. Wow! Very good ka naman pala Natutuwang ginulo niya ang buhok nito. Pakiramdam niya na mga oras na yon ay isa siyang proud mommy. Thank you po. Sabi po ni Daddy may reward daw po ako. Talaga? Ano daw yun? Kakain daw po tayo sa labas sa weekend. Napapalakpak na tugon ni Riley sa tanong niya. Tayo? Kasama ako? Yeah, kasama kayo ni Sofia. Sagot ni Ryder na hindi namalaya ni Isabel na nakalapit na pala sa desk niya. Pero hindi mo naman nasabi sa akin ng tungkol dyan, sir. Naiinis na naman siya sa pagkapaladesisyon ng boss niya ni hindi man lang kasi nito tinanong ang opinion niya. My bad, pasensya na. But now you know. Susunduin namin kayo ni Sofia sa weekend. Teka nga, sir. Paano kung may sarili pala kaming lakad ng mag-ina? Tumayo siya't namewang sa harapan nito.
Then, cancel it. Kibit balikat na anito. Ano? Napipika na huminga siya ng malalim. Pinipigilan niya ang sarili na awayin nito sa harapan ni Riley. Anak, mukhang change of plan tayo. Hindi yata makakasama sa atin si Miss Isabel. Napanganga siya sa sinabi nito at nataranta siya nang makita na kumibot ang labi ni Riley. Hindi. Wala akong sinabi na hindi ako makakasama, Riley. Huwag mong pansinin niyang sinabi ng napakagaling mong tatay. Pasimple niya itong inirapan. Talaga po? Sasama po kayo sa amin? Gusto ko rin pong makilala si Sofia. Sure, ipapakilala ko siya sa iyo sa weekend. Nakangiting baling niya sa bata. Yehey! Tuwang-tuwa na yumakap ito sa kanya. Ngunit bago mag-weekend, may hindi inaasahang mangyayari. Where is Ryder? Hindi niya pwedeng gawin sa akin to. Bakit hindi ako pwedeng pumasok sa office niya, ha? We are business partners! Tumabi kayo! I want to talk to him! Hysterical na nagpupumilit na pumasok sa office ni Ryder, ang babaeng may gusto dito na si Ingrid. Nagmamadaling sinalubong ito ni Isabel. Pasensya na po, ma'am, pero nasa importanteng meeting pa po si sir ngayon. Anya dito, wala akong pakialam, okay? Tell him, I'm here. Hindi niya ako pwedeng baliwalain. Ryder! Sigaw pa nito. Marahas na bumuga si Isabel ng hangin. Nakakainis. Bakit ba hindi niya kayang i-handle na maayos sa mga babae niya? Pabulong na sabi niya. Ano ba, miss? Tatawagin mo ba yung boss mo? O guguluhin ko yung meeting nila? Bakit nakaban ako sa office niya? Pati na rin sa building ng condo niya. Ma'am, mawalang galang na po ah. Wala akong alam sa issue niyo ni sir. Pero po nakakabulahaw kayo dito. Nagtatrabaho ang mga tao dito kaya pwede bang hintayin mo na lang na harapin ka ni sir? Paano? Ayaw niya nga akong harapin. Kaya kung ayaw niya, pwes ako yung pupunta sa kanya. Pagkasabi nun, ay tinangka nitong pumasok sa loob ng conference room. Nagmamadaling hinabol niya ito para pigilan. Ma'am, hindi po sabi pwede. May kamiting po si sir. Mabuti na lang at agad niyang naharangan ng pinto. Ano ba? Umalis ka nga dyan. Malakas ang tinabig ng babae, dahilan para mauntog ang ulo niya sa patungan ng vase sa may gilid ng pintuan. Ow! Daing ni Isabel. Sinubukan niyang tumayo pero biglang sumakit ang ulo niya. Ah! Ang sakit! What's happening here? Ivy! Ivy! Yun ang huling narinig niya bago siya mawala ng malay. Nang magising siya, nasa ospital na siya. Hey, gising ka na? Tinakot mo ko kanina. Kumusta yung pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Napakurap-kurap siya habang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya. Kanina bago sa tuluyang mawala ng malay, may mga eksenang animoy nag-flashback sa isipan niya. Ryder, sambit niya sa pangalan ng lalaking nasa harapan niya. Nasa po naman nito ang bibig. Naaalala mo na ako? Naiiyak na tumango naman siya. Oh, Ivy. Mangiyak-ngiyak na niyakap siya nito. I remember everything now. Hindi Isabel yung pangalan ko, kundi Ivy. Ryder, naaalala na kita. I'm so sorry. Nakalimutan kita, honey. I'm so sorry. Humahagulgol na anya. Hey, stop saying sorry. Hindi mo ginusto ang mga nangyari. It's my fault na hindi kita naprotektahan noon. Kayo ng anak natin. But it doesn't matter now. Ang importante ay nakabalik na kayo ng anak natin. Bumitaw ito sa pagkakayakap sa kanya para sapuhin ang mukha niya. I remember, may humahabol sa amin ni Ivan. Sa takot ko na maabutan nila kami, sumakay ako ng bus. Pero dahil sa pagod nakatulog ako. Nang magising ako, nakita ko na pabangga na sa kasalubong namin yung bus. After that, wala na akong natandaan. Then the next memory is me. And the child I'm calling Sofia. Siya si Ivana, right? Kumpirma niya sa asawa. Oo, Isabel at Sofia. Ang pinangalan sa inyo ng mga umampon sa inyo. At ang anak nating lalaki, si Riley. Nakilala mo na siya, remember? Yeah, lumaki siyang gwapo't mabait. At mabuti na lang hindi siya nagmana sa'yo. Sinamaan niya ito ng tingin nang maalala niya ang mga babaeng umaaligid sa asawa. Pati ba naman niya naalala mo? Kumakamot sa ulong wika pa nito. Of course! Wala ka bang ginawa nung nawala ko ng 6 na taon? Kundi ang mambabae, ha? Asik niya dito. Ikaw na nga yan ulit. Welcome back, honey. I miss you so much. Akmang hahalikan siya nito,
Pero mabilis niyang iniharang ang unan tsaka inihampas dito. Hani-hanihin mo yung mukha mo. Sino yung Ingrid na yon, ha? Bakit ganun na lang yun kung maghabol sa'yo, ha? Honey naman, alam mo naman na faithful ako sa'yo eh. Nung nawala ka kasi, akala nila, hahanap ako ng kapalit mo. Pero never kong naisip yun. Wala akong ibang hiniling sa Diyos kundi ang mahanap kayo ni Ivana. Kaya nung araw na makita kitang kasama ni Riley sa mall, sobrang saya ko. I decided to wait for your memory to come back. Kasi sabi ng doktor, makakasama daw sa'yo kapag pinilit kang makaalala. Mahabang paliwanag sa kanya ng asawa. Totoo ba yan? Yes, kahit tanungin mo pa yung parents natin. Natigilan siya nang maalala ang mga magulang. Yung mag-asawa na nakasama nating mag-dinner sa restaurant, sina mama at papa yun, diba? Maluhaluhang tanong niya kay Ryder. Yes, andito sila kagabi. Babalik sila mamaya kasama yung mga bata. Nakangiting tugon pa nito. Nakilala na sila ni Ivana? Oo. Inutusan ko si Maymay na iuwi siya sa bahay nung sinugod kita dito sa ospital kahapon. So, tauhan mo ang yaya ni Ivana? Yes. Inutusan ko siyang mag-apply ng yaya ng anak natin. Pinaningkitan niya ang mga mata ng asawa. At ginawa mo talaga akong sekretary, ha? Nabuking ko tuloy yung mga babae mo. Honey, wala akong babae, okay? Alam mo naman na hindi babaero yung asawa mo eh. Dahil sa'yo lang ako patay na patay, ano? Dapat lang wala ka talagang naging babae sa loob ng 6 na taon. Of course. Ikaw, wala bang nanligaw sa'yo bilang Isabel sa loob ng 6 na taon na hindi mo ako maalala? Saglit siyang napaisip. Nakita niya naman na nagkasalubong ang mga kilay ng asawa. Marami. Pero syempre kahit hindi kita maalala, alam ng puso ko na may nagmamay-ari na sa kanya. Kaya hindi na tumibok pa sa iba. Napangiti si Ryder tsaka ito dahan-dahan na lumapit sa kanya. Honey, hindi na tayo teenager. Pero kinikilig ako. Hindi niya tuloy mapigilang mapahalakhak. Ryder nga! What? Isa kinikilig nga ako eh. Panindigan mo tong kilig na to ah. Halika nga dito. I miss you so much, honey. Yumakap siya sa asawa. Teka, yung mga taong sumugod sa ospital noon, nahuli na ba? Don't worry, honey. Nakapagbayad na ang mga Marcelino. So, sila pala yung may pakana sa nangyari sa ospital noon? Yes. Pero hindi na yun mauulit. Pangako. Hindi na tayong magkakahiwalay ulit. Masuyo siyang hinalikan nito sa noo. I love you so much, honey. It's good to be back. I love you so much more, honey. And I miss you more. Kinintalan siya nito ng halik sa labi. At humanda sa akin ang mga babaeng umaaligid sa'yo. Nakataas ang isang kilay na anya. Napakamot na lang ito sa ulo. Pagkalabas niya sa ospital ay sa mansyon na siya inuwi ni Ryder. Welcome home, Iha. Nakangiting sinalubong siya ng in-laws niya. Mom, Dad, thank you po't hindi niyo pinabayaan si Riley. Nakangiting sabi niya pagkatapos yakapin ang mga to. Mahal namin ang mga apo namin katulad ng pagmamahal namin sa'yo. Saad ni Mrs. Lewis. At ngayon, maaalagaan mo na siya, anak. Nakangiting sabi naman ni Mrs. Halili. Mama, Papa, namiss ko po kayo. Naiiyak na muli niyang niyakap ang mga magulang. Ay anak, hindi mo alam kung gaano ko na gustong sabihin nun sa restaurant na kami yung mga magulang mo. Hinaplos ng mama niya ang pisngi niya. Nagpakain sa barangay natin yung mama mo nang ibalita ni Ryder na nagbalik ka na daw. Natawa siya sa sinabi ng ama. Siyempre, masaya akong buhay at malusog yung anak at saka apo ko, no? Pagkasabi ng mama ni Ivy noon, ay sakto namang tumakbo ang kambal papalapit sa kanila. Mama, ang saya ko po. Si Sir Pogi po pala yung daddy ko. Tapos may kakambal pala ako. Bibong daldal ni Ivana na tinawag niyang Sofia noon. Ako rin po. Masaya ako kasi may kamukha po pala ako. And I promise that I will protect her, mommy. Sabi naman ni Riley. Nilapitan ni Ivy ang dalawang anak at sabay na niyakap. Masayang-masaya din ako. Kasi buo na tayo. At dahil dyan, magsa-celebrate tayo. Napatingin siya kay Ryder na umakbay sa kanya. Sure, magluluto ako. No, ipaubaya mo na muna sa mga kasambahayang pagluluto. Gusto ka naming makasama, no? Hindi mo pa diretsuhin, anak, na gusto mong masolong asawa mo. Napakamot sa ulo si Ryder sa sinabi ng daddy nito. Ako din naman po, daddy. Pero syempre, gusto ko rin munang makasama kayong lahat. Namiss ko kayo, family. Mangiyak-iyak na niyakap niya isa-isa ang mga to.
Pati na si Manang Lourdes. Manang, salamat kasi tinupad mo yung pangako mo sa akin. Hindi mo pinabayaan si Riley. Naluluhang niyakap niya ito. Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi kanya pinabayaan. Kayo ni Ivana. Sabi ni Manang Lourdes habang hinahago nito ang likod niya. Opo, Manang. Napakalaki ng pasasalamat ko sa Diyos dahil muling nakasama ko kayong lahat. Pagkatapos ng selebrasyon sa pagbabalik nila ng anak niyang si Ivana, ay tsaka lang siya na solo ng asawang si Ryder. At last, oras na para masolo kita. Agad siyang dinamba nito sa kama. Ryder! Tili niya pa. Aba, pasisisi mo ba ako? Grabe ang ginawa kong pagtitimpi mula nung maging sekretary kita. Pinugpog siya nito ng halik sa leeg. Hindi niya tuloy mapigilang bumungis-ngis sa kiliti. Kaya pala nang hahalik ka na. Oo, nainis nga ako kay Doc eh. Binawalan ako na madaliin ka. Sinabi ko naman sa kanya na maaalala mo kapag hinalikan kita eh. Loko ka talaga. Pero sandali nga, wala ka ba talagang ibang naging babae ha? Wala nga. Alam mo namang deads na deads ako sa'yo, diba? Sa bagay. Sige na nga, naniniwala na ako. Pero humanda sa akin yung mga babae na umaaligid sa'yo. Gusto ko yan, honey. Ipagdamot mo ako. Masaya akong makabalik sa piling mo, Ryder. I love you so much, honey. Puno ng pagmamahal na sinapon niya ang mukha ng asawang nasa ibabaw niya. I love you so much more, honey. Unti-unti nitong nilapit ang mukha sa kanya at hinalikan siya sa labi na agad naman niyang tinugunan. At muli nilang pinagsaluhan ang pagmamahal sa isa't isa ng gabing yon. Nang bumalik sa opisina ni Ryder si Ingrid, ay hinarap ito ni Ivy. Ano? Asawa ka ni Ryder? Hindi makapaniwala si Ingrid sa sinabi niya. Oo, and now that I'm back, tuluyan ka ng ban sa building na to. Mataray na tugon niya. You can't do this to me. Of course I can. Asawa nga ako, diba? Kaya na-withdraw na ng asawa ko ang partnership sa company nyo. Now get lost kung ayaw mo ipakaladkad kita palabas ng building. Nakataas ang kilay na banta niya sa babae. I hate you! Nagpapadyak na umalis si Ingrid. That's my wife. Proud na inakbayan siya ni Ryder. Para tuloy gusto kong mag-lock ng office, honey ko. Ang hot mo kasi. Bulong nito sa kanya. Honey naman eh, hindi ka ba nagsasawa? Siyempre hindi ako magsasawa sa asawa kong maganda at sexy pa. At saka, 6 years yung kailangan nating bawiin, honey. Hirit pa ni Ryder. Sige na nga, pasalamat ka na miss din kita. Yes! Ay! Honey naman! Napatili siya nang bigla siyang buhati ng asawa. Napailing na lang ang nangingiting si Greg na nakabantay sa di kalayuan. Hindi na sila nagtaka na makalipas ang ilang buwan, ay nagdalang tao na ulit si Ivy. Walang pagsidlan ang saya nila nang malaman nila na magkakaanak na sila ulit. Mula sa matagal na pagkakalayo, ay nagawa nilang matagpuang muli ang isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang masayang kwentong pag-ibig ni Ivy at ni Ryder. Naway kayo po ay natuwa, kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod po, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.